mahalaga. Oo, importante na mahalaga pa. Pag-usapan natin, partner, yung last day kahapon ng House Justice Committee doon sa impeachment case ni VP Sara at yung mga circumstances outside sa palibot noong impeachment case na yun moving forward. Correct. Kasama na po natin senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office, live on studio si Attorney Lorna Kapunan. Attorney, good morning po. Maraming salamat. Batikang abogada ito at talagang eksperto. Nasa 145 years lang naman ang kanyang experience. Grabe! Good morning, ma'am. Good morning, Ma'am Doris and Sir Christian. Yung 145 years, parang sa alin yan, bloated daw, bloated yung figures na yan. Kaya nasa box daw, ma'am, hindi natin pwedeng buksan. Sealed yung box. So yun, andar na tayo agad. Gusto lang namin malaman, ma'am, ang ano yung assessment mo. Kasi nagbutuhan na eh. 'Di ba? So, tama ba ang tinatahak na landas? Meron na ba tayong aasahan matapos itong butuhan nila? Alam mo, forthwith na yan. Pero hihintayin natin, no? Baka yung mga nanonood, akala nila ang susunod ang Senate trial na. No? Oo nga. Hindi po, dadaan po to ng plenary. Okay. Sa plenary, kailangan ng 1/3 vote. No? Yung 1/3 based on the total number of congressmen, mga 106. Okay. So, yun ang target. Maalala natin last year, ito yung mode na ginamit nila. Hindi dumaan ng Justice Committee by direct vote ng more than 1/3, no? 200 plus. Diniretso na nila sa Senado. Kanya ngayon, may Justice Committee, katakot-takot na due process, wala nang masasabi. Wala nang tatanungin o dadalhin pa sa Supreme Court. Although pending pa sa Supreme Court yung 3 petition. Oo. Pero yung sinasabi po ninyo nga, umpisahan muna natin doon sa pag-usad. Pag-iisipan na, ay magbobotohan din daw kung sino ang magko-comprise ng mga abogado, prosecutors, pag-akyat na po ng Senado. Kayo po ba ay bukas sa posibilidad na kayo ay magiging prosecutor? Meron tinatawag po na public prosecutor. Ito yung mga congressmen. Okay. Because sa korte, parang fiscal yan na nagpapatunay ng kaso. Hindi na probable cause to. Conviction na to. Kanya napakabigat ng function ng isang public prosecutor. Kanya kailangan ng mga private prosecutors na may courtroom experience. Kasi iba ang litigation po. No? Pwedeng magaling ka na congressman, pero pag wala kang courtroom experience, mahirap po. Kasi sabi sa Senate Rules on Impeachment, the rules of court have supplementary effect. Ibig sabihin, yung mga ginagawa ng judges, gagawin rin po ng mga senators as impeachment judges. And gaano kalaki po yung maitutulong ng karagdagang puwersa ng mga private prosecutors dito po sa hanay ng mga kongresistang mag-a-act as public prosecutors? Nakakatulong ang private prosecutors, no, because lalong-lalo na yung may courtroom experience. Kagaya ko, 145 years. Pinanindigan na ni attorney. Panindigan ko rin na birthday ko, although hindi ko birthday. Ang dami po nag-greet ng happy birthday. Hindi ko po birthday today. Birthday ko po April Fool's Day. Belated na pala. But anyway, thank you for your greeting. Your gifts will still be accepted. Pero on what extent po yung bukod po doon sa courtroom experience ng mga private prosecutors na dadagdag po doon sa hanay ng public prosecutors, paano sila makakatulong doon sa pag-push po kapag nasa Senate impeachment court na yung mismong impeachment case? Because the private prosecutors are lawyers, no, whether practicing in court or not, no. At parang Biblia namin ang Constitution yan. Parang everyday namin telenovela yung rules of court na yan, yung revised penal code na yan, yung mga rules concerning graft and corruption, no. At saka, so makakatulong po ang mga private prosecutors, no. Especially ang mga congressman nasa halls ng Congress, no. Mga private prosecutors, lalong-lalo na kami sa legal circles, pinag-uusapan po namin yung mga issues na yan, ano ang possible evidence for conviction, ano ang possible defense ng VP Sara Duterte camp. No? So,
Wala na nga eh. Hindi na nanonood ng dati. Nanonood ako ng Korean telenovela. Ngayon, kayo na lang pinapanood ko. Tsaka mga commentary. So, the private, working hand in hand. Kasi isa lang naman objective dyan eh. Is to follow the evidence and to arrive at the truth. So if you're asked to join the team, bukas ka naman doon sa posibilidad na yon. Alam niyo naman ako, super kaladgarin. Ano? Pwede naman po. Para sa bayan. Oo. Pero sa ngayon, sa nakikita niyong usad ng kaso ng preliminary, ang sabi ng Hindi pa House trial, Justice, preliminary pa lang. Kasi alam ko, ang Lorna Kapunan, kukuha yan ng kaso, partner, nang hindi siya sigurado na mananalo siya. So ngayon, nakikita mo, ilang porsyento sa palagay mo na magkakaroon ng conviction? I've said it before and I'll say it again. 100%. Naks naman. 100%. Yabang. Mayabang kasi kami. Sabi nga nilang ang Lorna Kapunan mayabang. Hindi po totoo yun. Sige, 99.9%. Okay. And what makes you say that, attorney? Ano ang so far lumabas doon sa mga deliberations ng House na para po sa inyo, it is already strong evidences na kung mag-push sa Senate impeachment court, malaki ang chance ang makalusot? Public records. Okay. Public records don't lie. Figures don't lie. Pwede natin i-discount yung mga biased. Sabihin natin, sabi nila si Madriaga, biased yan, binayaran yan, o tinakot yan, kinoerce yan. Pero figures don't lie. These are, at saka, number one, pag government records yan, ang burden to show na it's falsified or spliced, kagaya ng mga video, sabi ng isang congressman, in-splice nyo yan eh. Pakita natin lahat, no? There is a presumption of regularity. Okay. So, mabigat yung presumption of regularity kasi the burden is on the defense to prove that these figures are not accurate. So, that's why I'm, based on the evidence, no? Based on the evidence, siguro hindi conservative yung estimate ko. I think it's a very realistic estimate on chances of conviction if we follow the money trail, if we follow the figures. Pero sa ngayon po, ano yung nakikita ninyo na article of impeachment, tama ba ako, na sa palagay ninyo ay talaga makakapagdiin for conviction? Sa sinasabi nila yung confidential funds, no? Pero sa confidential funds, meron silang mga defense dyan, no? Baka magpakita sa Senate hearing ng isang Mary Grace Piatos, no? Pero sabihin ko lang, sa isang event, itong last Saturday, na-meet ko si Mary Grace Piatos talaga, Mary Grace talaga, no? Mary Grace. I met Mary Grace in a church activity, foundation po ng Sandigan Foundation, which is an auxiliary to Manila churches, no? Tinanong ko siya kung alam niya na ginagamit yung sabi niya hindi daw siya si Mary Grace Piatos, but you know, it is always possible to produce perjured witnesses na I am this, I am that, no? At saka kasi yung NBI experts nag-identify ng signatures, no? Correct. Pag expert ng produce mo, kagaya namin sa litigation, pag may expert yung prosecution, magdadala rin ng expert ang defense. Okay, So, okay. kanya-kanyang expert yan, no? So, yung confidential funds, although strong, they may lusot yan. At saka yung testimony Madriaga yon, yung 4 na duffel bags, no? May deniability yan. Ang walang deniability, itong AMLAC. Yung report ng AMLA. Sa bank transactions po. Sa inflow, tsaka outflow ng funds. Arithmetic lang yan eh. How can they say that AMLA, through the years, 19, 20 years yan, no? Na finalsify ng AMLA for 20 years, yung figures na pumapasok sa account, tsaka lumalabas sa account, at tsaka yung balanse. Mahirap yun. So, malakas yung issue ng AMLA. So, yung issue ng AMLA, public funds yan, or private funds, or unexplained wealth yan. Malakas yan. Ang sunod na malakas yung threats. Okay. Na diniscuss kahapon. At plinayback kahapon. Although sinabi na bago plinayback yan, ito po ay
evidence na hindi galing sa House. Okay. Evidence na galing mismo sa NBI, no? At bago nila in-identify yung mga videos, sa tanong ng isang congressman, na-authenticate ba ito? Anong ibig sabihin ng authentication? Authentication is a process where bini-verify yung flow of yung custody, saan galing tong video, saan tinago to, nung tinago to, meron bang access sa mga private persons na splice yan, etc. So yung chain of custody ng evidence, na-authenticate at na-verify nila. So napakalakas ng ground na yan. Dadagdag ko lang. Kitang-kita naman yung galit. Yung galit ng isang vice president, hindi lang yun yung mga kapatid niya. Na talagang kasi sasabihin nila conditional threat. Mga kasama po, wala pong conditional threat. A threat is a threat. Kagaya ng pregnant. You cannot be half pregnant, no? Di ba? Oo. A threat is a threat. Sabi nga ni Congresswoman Degamo, yung asawa ng na-assassin, na then governor, no? Hindi nga sineryoso ng asawa niya. And the sad thing yesterday is, na-touch ako yesterday kasi birthday ng asawa niya. Ni dating Governor Roel Digamo. Oo, dating governor. Birthday ng asawa niya. And she said, my husband did not take it seriously and look at where he is now. Oh my. So walang level kapag ikaw ay nagbanta, it's as it is. Yun na yun. Yun na yun. Oo. The threat by itself, no? Worse than that, the hiring of an assassin by itself, no? Okay. So ngayon may nagfo-float na assassin dito. Hindi mo alam kung kailan mag-i-strike yung assassin na yan. Yun na nga. Tapos binabaliktad nila na ang threat is life down ng vice president. Yun ang mga trolls. Kasi kasabay ng pag-monitor natin sa Senate hearing, sumasabay ang mga trolls. Oo nga. Binabaliktad yung narrative. Binabaliktad yung narrative. Kanya daw bumoto, mga congressman dyan, 53 votes, no? Yes. Unanimous. Kasi daw, hindi sila bibigyan ng PDAF, hindi daw sila bibigyan Exactly. ng budget, yung mga distrito nila, no? Trolls. Tapos, sabi nila, ang may threat talaga, ang Vice President. Teka, hindi ba alam natin, 2,000 ng security guards niya, nabawasan nga ng konti, pero ganun pa rin, no? Compared to the first family, compared to the speaker, parang hindi ka panipaniwala yung sinasabi ng trolls. Pero ma'am, kung sabihin ang depensa nila is exaggeration ko lang naman yan. Joke nga lang daw eh. Hindi, she said no joke eh. Pero kung sabihin ang palusot nila, hindi, rhetoric lang yan. Nag-exage lang ako. Comical. Oo. You're Vice President of the Philippines. You have no right. You're a public official. In fact, not only are you a public official, you're the highest lawyer in a public office, Vice President. Alam mo na as Vice President, you cannot make jokes or you cannot be rhetorical. Kasi this goes into your fitness. Okay. Kasi lumalabas, kasama rin dyan sa DDS troll campaign na mamamatay. O namatay na nga si BBM Hindi ba? Ilang beses? Ilang beses na Sa siya kwento namatay. nila. At saka nag-a-absent daw sa mga important events, no? At gumagamit pa ng AI. So they go into the physical fitness, no? Dapat tignan natin yung psychiatric evaluation ng isang public official. Huwag na nating sabihin Vice President, any public official who makes a remark like that is, nasabi ko na noon, lutang. Okay. Kung hindi lang lutang, hindi nararapat sa position niya. Tinanong ang NBI yesterday ng isang congressman doctor, no, si Dr. Garin. Hindi ba minarapat ng NBI na mag-conduct ng psychiatric, iba yung psychological Apo. Yung psychological is walang connection sa genes, no? Yung psychiatric is a medical conclusion. Psychological is an opinion. Pero ang psychiatric report, no, kanya sa annulment, no, kasi nag-accept ako ng mga annulment.
Doris, gusto mo bang magpa-annul? Hindi na kailangan, ma'am. Kasi wala pa tayong divorce dito, no? Sa annulment, psychiatric, it must be the opinion of a doctor. Doctor. So tinanong ni Congresswoman Guarin, may psychiatric evaluation ba na ginawa ang NBI? Ang sagot ng NBI, 2 beses namin inimbita si Vice President. Nung first time na inimbita ng NBI, sabi ng letter niya, she is busy attending to her functions, no? So hindi nag-attend. Yung second time na inimbita siya, tinurn down rin niya, hindi rin siya nag-appear, no? Kumbaga binigyan naman ng chance. Pero Yes. she didn't To respond. submit herself to submit. psychiatric evaluation kasi may psychiatric division daw yung NBI. Yung second excuse is slip niya na hindi siya nag-attend. Sabi niya, ba't ako mag-a-attend dyan? Ito na yung real reason. Sabi niya, ang NBI ay nasa ilalim ng DOJ. Ang DOJ ay nasa ilalim ng presidente because it's a cabinet position. And to top it all, pati yung executive secretary, sabi niya, alter ego yan ng presidente. In other words, sinasabi niya, nasabi na niya na bias ang House. Diba? Kanya siya umakyat ng Supreme Court. Ngayon, sinasabi niya na bias rin ang NBI. Sinong hindi bias? Siguro dito natin sabihin sa mga taong bayan, huwag kayong maging bias. Tignan nyo ang ebidensya. Pati yung mga DDS, no? Oo. Tignan nyo ang ebidensya. Especially, I would address this to the Senate, to the future senator judges. Apo. And speaking of that, attorney, kasi Look at the evidence. ang Supreme Court po mayroong ginawa ng paglilinaw, dinefine nila yung forthwith. Ito mga Forthwith, pinag-uusapan oo. natin na to, magsisettle to kapag tuluyan ang inakyat sa Senate kung Medyo paano po nila uminit nga ang ulo ko aaksyonan. doon. Oo, medyo uminit ang ulo ko doon sa nabasa ko na portion. Ang sabi ay nung- within a reasonable time which may be longer or shorter depending on the circumstances of each case. Ano pang ibig sabihin nun, attorney? Kasi ito ay hindi this decision of the Supreme Court is not in relation to the current impeachment charge. Ito po yung final last year po against mandamus, no. Final ng isang group of lawyers ang tinatawag na mandamus. Mandamus is to order, to Okay. compel, no. So nag-file sila ng mandamus sa Supreme Court to compel then Senate President Chis Escudero to act forthwith. Kadi-deny lang yesterday ata ng Supreme Court defining anong ibig sabihin ng forthwith. Ang forthwith daw, hindi naman sinabing immediate. Pero ang maganda dyan, ang ating current Senate President has already said when it comes to us sa Senate, he will forthwith create an impeachment court at Okay. lumabas na nga ang schedule, no? Monday, Wednesday, Friday, 3 times a week from 3 o'clock in the afternoon hanggang sawa. Okay. May latag na kaagad. Kumbaga para kay SP Soto, walang patimpik-tumpik, agad-agad. At saka hindi yan political. He is consistent with his position. In the 19th Congress last year, yun rin ang position ng hindi pa siya Senate President, ng Senator Tito Sen. No? But can this be applied, attorney, dito sa panibago ngayong impeachment case? Kasi baka gamiting argumento ito nung mismong kapo ni VP Sara or ng mga senator judges na leaning towards VP Sara. Hindi pwede kasi meron na silang admission, ano. Kasi nung nag-press conference ang defense team, no, Attorney Powa, he had said they broke their silence and said, hindi kami mag-a-appear dyan. Sa Senate kami. Sa Senate kami mag-produce ng evidence. Correct. So ngayon na tatawid na sa Senate, assuming maka 1/3 sa plenary session, scheduled ata sometime in May. Oo. Kasi ang House Committee has 60 session days Okay. na ipitawid sa Senate, sa plenary. The plenary will vote. Kung merong 1/3, tatawid na yan. Ano? So, ready daw sila. We are ready. Ngayon, pag dumating na sa Senate, sasabihin na naman nila, ay, sandali, meron kaming petition sa Supreme Court. Yun na nga. Hintayin natin. Pero, iba. Ang petition nila sa Supreme Court ngayon, limited sa jurisdiction ng House. Yun nga. Na wala daw due process. Hindi daw sila binigyan ng due process ng House. Hindi na nila pwedeng sabihin,
Kasi sinama nila prematurely sa petition nila sa Supreme Court ang Senate President. Walang kamalay-malay ang Senate President, sinama na sa petition. Oo. Parang Okay. ano yun, naninigurado kayo? Insurance petition? Inuunahan na. Inuunahan na niya para pag nakatungtong na sa Senate na yan, teka, kasama sa petition namin, although mutan academic na ang petition nila tungkol sa House, no, nangyari na. Sabi nila, parte naman dito ang Senate President. Hintayin natin. Gagamitin na naman yan. Siguro, yun ang insurance nila. Alright. Pero attorney, sa tagal na po nitong kaso na to, pinag-uusapan, lahat na nga tayo senator, judges. Lahat tayo law experts oo, ngayon lahat tayo law expert. Pagka nandyan na po talaga yung totoong desisyon, yung convict or absuelto, baka sabihin ng mga tao, mas lalo lang magkaroon ng division yung mga tao. Kasi, kamo nga, yung mga trolls, 100% gumagana sila ngayon, di ba? Pag andyan na, ano nakikita nyo? Ano na-envision nyo na scenario pagka bumaba na po yung final na desisyon kung ano mangyayari kay VP Sara? Okay. Pag na-convict ang isang VP Sara, well, sa Constitution, if the Vice President is convicted, that means tatanggalin siya. Kasi iba, explain ko lang, meron tinatawag na impeachment case, may criminal case, may civil case. Okay. Itong impeachment case, hindi ito criminal case, hindi siya mapipreso. Okay. Mapipreso siya kung may conviction siya sa plunder case na final ni Senator Trillanes. Okay. Kasi ang penalty, ang plunder case, ang penalty dyan ay imprisonment. Kanya hindi pwedeng gawin ng, convinced na ang kampo ng VP na, nako, malabo tong kaso natin, mag-resign ka na, magre-resign, pinaparesign na lang ang Vice President. Yung pinapalutang yun, Oo. magre-resign na lang. Uunahan daw po. Oo. Kasi nangyari yan kay Chairman Bautista ng COMELEC, Oo. nag-resign, di natuloy impeachment. Kay Ombudsman Gutierrez, Gutierrez. nag-resign. Pero pag nag-resign siya, may plunder case pa siya. Hindi pa rin siya. Imprisonment, Oo. Okay. Meron lang kasi, nakita ko yung assistant winding down. Kasi Labor Day tomorrow. Okay. Maganda, just so ma-appreciate ng public ano talaga ang bigat ng 6.7 billion na yan. Maganda yung sinabi ni Congressman Sendanya kahapon. Sa mga Labor Day bukas, sa mga wage earners po natin, yung amount na yan, it will take you 11,300 years Wow. of your minimum wage earnings to earn that money. Kayong nakikinig, 11,000 para malaman nyo yung seriousness. And lastly, serious itong kasong to. Merong recently, February of last year, na isang public school teacher na na-convict. Alam mo magkano? 5,000 pesos. Hala. Alam mo ang penalty? 11 years. Wow. Ang nangyari dyan, itong public school teacher, binigyan ng pondo para bumili ng cement bags. Okay. Ang dineclare po niya, bumili daw siya ng 28 cement bags costing 7,000. Yung pala ang binili niya from yung government assistance, 8 bags lang costing 2,000 pesos. Oh. So sabi ng Regional Trial Court ng Catanduanes, confirmed just last year ng Sandigan Bayan, 11 years. Falsification, malversation. Mas mabigat. Magkano yun? 5,000 pesos, mga kababayan. At Paano pa sino yan? Public school principal lang. At paano pa para sa isang vice president na mas malaki yung perang na pag-uusapan or ini-involve or kine-question Hindi ko nga sa ma-imagine kanya. kung Yun. gaano yung ganyang klaseng pera Looking forward tayo doon sa mangyayari by the resume of Congress session on May 4 sa magiging direksyon nitong Naku, sana nga makakita impeachment ako ng case. ganong kalaking pera, Attorney Kapunan, kasi hindi, sa buong buhay ko,
ay mukhang hindi ko makikita yan. Pero dyan po muna tayo ngayon, attorney. Maraming salamat po sa discussion. Medyo bitin, partner. Bitin nga, Oo. baka si Attorney Kapunan pa, sus Mariosep. 145 years tayo. Hopefully, we can invite you again Na-bloated next na time, naman. attorney. Yes. Opo. Maraming May salamat, part 2 attorney. nito, ma'am. May Yes. part- You live around here, ma'am? Yes, I live in the area. Ayun naman Okay. pala. Very Okay. accessible si attorney. Yes. Attorney, maraming salamat po. Thank you, Christian. Thank you so Thank much you, po. ma'am. Maraming salamat. At happy Labor's Day. Thank you Yes, po. sa Si lahat. Attorney Lorna Kapunan, Senior Partner ng Kapunan and Castillo Law Office. Samantala, partner, meron tayong libre serye, libreng sakay sa Quezon City kasama si Sir Dexter Cardenas,